I am Marvina Zaman. Ito po ang aking report is all about Uhaw ang Tigang na Lupa. Ito po ay isang story. Authors, Liwayway Arceo. Period, Japanese occupation 1941-1945. Character, Salot and Berto. Salot, the protagonist, a married woman longing for the affection. Berto, Salot's husband, hardworking but emotionally distant. Cities, the rural barrio in the Philippines, symbolic of the Philippines, but emotionally barrier life during the occupation year. Them, emotionally emptiness and longing, the struggles of women and traditional Filipino marriage. Love versus duty. Relevance and silence and sacrifice. Ito po ang story na ito ay malalaman ninyo ngayong araw na. Uhaw ng Tigang na Lupa, ito ang title ng story. Ang uhaw ng tigang na lupa, naging kapansin-pansin ang dalagita sa ibang bagay ng kanyang ina. Hindi ito makatulog, palaging malungkot, kung tumitik, malalim ang paghinga at paminsan-minsan ay may impit na higpit. Ang kanyang ina ay hindi palakipo at matipid kung makipag-usap. Bira lamang siyang magalit parang patak ng ulan kung tag-araw. Ang kanyang mga ngiti, ang batang puso ng anak ay may tutulad sa lupang tigang na lupa na uhaw-uhaw. Palagi niyang namamalas ang pagsasalita ng ama habang namamakinilya. Ang pagbabasa nito, pinagmamasdan niya ang pagbuga ng usok ng sigarilyo ng kanyang ama. Ang pag-iisip at pagpatuloy sa pagsusulat, ilang taon ang nakalipas ay may sinauling maliit na larawan. Ang kanilang labandera sa kanyang ina at kinabukasan ay may mga bakas na mga luha sa mata ng kanyang ina. Lalo itong naging malungkot at tahimik. Isang gabi ay umuwing lasing ang kanyang ama at tumaing na masakit ang dibdib at ulo. Naratay ng ilang araw ang ama at hindi ito hinihiwalayan ng kanyang ina. Hindi pinagtapat sa anak ang tunay na nararamdaman ng ama. Nakita ng anak sa hapag ang ama ang isang kahit na pilos na pinapaayos sa kanya ng ama. Ang kapag nito, ang larawan sa nakita ay hindi ang kanyang ina. Walang lagda ang larawan at ang tanging nakasaad ay sapagkat ako'y nakalimot. May nakita rin ang anak na isang lansanan ng lihim. Nakasulat sa mga sobre ang pangalan ng kanyang ama at tagapaggapan nito. Hinihingi ng ama ang mga sulat, ngunit tumutol ang anak. Sinabi ng kanyang ama na nasa kalamigan ng lupa ang kanyang kaluwalhatian. Ayon sa ama, ang unang tibok ng puso ay hindi pag-ibig tuwin na. Lubha ang kalagayan ng ama at malimit na mawala ng malay. Samantalang ang ina ay patuloy sa pagbabantay, walang imik, hindi kumakain, hindi umiitlip at patuloy na lumuluha kung walang makikita sa kanya. Nagsalita ang may sakit at sinabing magaling na siya at sila ang kanyang mahal ay maaari nang magtungo sa namaog na kinabibilangguan niya. Ang kanyang wawasakin sa anumang paraan na paluha ang ina at pumatag ito sa bibig ng asawa. Nagbulat ng mga mata ang may sakit at nagkakatitigan sila ng ina. Hawak ng ina ang kamay ng ama. Nang muli itong nagsalita at ang sabi niya ay, "Sabihin mo, mahal ko, na maangkin ko na ang kaligayahan ko." Maaring kinagat ng ina ang labi at sinabing maangkin na iyon ng kanyang mahal. Hinagkan ng ina ang asawa. At kasabay nun ay lumisan ang kanyang kaluluwa
wala nang mga luha dumaloy sa mga mata ng ina. Tiyak naliligaya ang kaluluwa ng Lumisa. Ang story na to ay tungkol ito sa Uho ng Tigang na Lupa ni Liwayway A. Arceo, ang isang maikling kwento. Tungkol ito sa isang pamilya na mukhang hindi kumpleto ang pagmamahal, ang ama at ina. Nang dalagitay narrator ay hindi nagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa. Kaya naman, nagtataka siya kung bakit ganun na lang ang kanilang sitwasyon. Nalaman ng dalaga na ang kanyang ama ay may ibang babae na iniibig na ito. Ang dahilan kung bakit hindi sila masaya mag-asawa. Nakita niya ang larawan ng babae sa larawan. Ang kanyang ama, sa kabila ng pagtataksil ng ama, inaalagaan pa rin ito ng kanyang ina. Kahit ito ay may sakit, bago namatay ang ama, sinabi niya sa kanyang asawa na maari niya na maangkin ang kanyang kaligayahan. Niya ngayon wala siyang ipakita rin ang ama ang pagmamahal sa kanyang asawa na huli sandali ng buhay niya. So, ang kwento na ito ay umiikot lang ito sa tema ng pamilya, pag-ibig at pangungulila na nagpapakita ng komplikadong relasyon ng mga tauhan. Yun lang po at maraming salamat.